COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Maligayang Pasko! Ito po si Heidi Bernardo Sampang bumabati sa Kapaskuhang ito ng may nag-uumapaw na pag-asa at pagtitiwala sa biyaya ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Welcome po sa pamaskong episode ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ang pinaikling interval sa pagitan ng huling bakuna at ng booster shot, ang assurance ng sapat na supply ng bakuna para sa booster doses sa mga kwalipikadong mamamayan, ang mga lugar na binabantayan kung saan may pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, ang ikatlong imported Omicron case sa Pilipinas at ang mga lugar na zero na ang naitalang kaso ng COVID. Makikilala rin po natin ngayon ang ating frontliner of the week na na-interview ni Joy Kawayan Combatier. Ang special report ni Mari Boyles Aragona ay tungkol naman sa appeal ng World Health Organization tungkol sa mga pagtitipon ngayong holiday season sa maraming bahagi ng mundo. At ang devotional talk ni Kuya Dan Andrew Cura ay tungkol sa tugon ni Birheng Maria nang marinig niyang siya ang magluluwal sa mesyas. COVID-19 Watch. Inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA ang pagbawas sa interval period sa pagitan ng huling COVID-19 vaccine dose para agad na maturukan ng booster dose ang isang individual. Inanunsyo kamakailan ni Health Secretary Francisco Duque III na pwede nang mabigyan ang mga edad 18 pataas ng booster shots matapos ang 3 buwan ng kanilang ikalawang dose ng primary 2-dose vaccine. Dagdag pa ng kalihim na kanilang pinag-aaralan ang lahat ng mga posibilidad para ligtas na malabanan ang Omicron variant. Isa rin anya itong paraan dahil sa maraming mga bansa na ang nagtatala ng mabilis na paglobo ng mga kaso ng Omicron variant ng COVID-19. Tiniyak ng Department of Health na sapat ang supply ng bakuna sa bansa para sa pinaikling pagitan ng booster shot ng anti-COVID-19 vaccine. Ayon kay Dr. Kija Lorraine Rosario ng National Vaccination Operations Center or NVOC, ang desisyon ng FDA na gawing 3 buwan ang interval ng booster shot ay dahil sa banta ng Omicron variant. Matatandaan na inaprubahan ng FDA nitong December 21 ang rekomendasyon ng Vaccine Expert Panel na paiksiin sa 3 buwan ang pagitan ng pagtuturok ng booster doses mula 6-month period. Sa ngayon, mayroon anyang halos 200 milyong doses ng bakuna ang bansa at mayroong 25 milyong bakuna pa ang inaasahang darating bago matapos ang taon. Samantala, hindi pa inirekomenda ng DOH ang pagbibigay ng booster dose sa pediatric group o ang edad 12 hanggang 17 at tanging ang edad 18 pataas lamang ang papayagang magpaturok ng booster dose. Kinumpirma ng Department of Health ang ikatlong kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa bansa. Ang pasyente ay isang returning Filipino mula Qatar na may travel history sa Egypt. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang naturang 36 anyos na Pinoy ay dumating noong November 28 sa Mactan, Cebu International Airport via Qatar Airways Flight QR924. Anya, asymptomatic naman ito nang dumating sa bansa at nakuna ng sample noong December 4 at kinabukasan lumabas ang resulta ng pagsusuri. Noong December 19 ay negatibo na siya sa repeat RT-PCR test. Kinumpirma rin ni Vergere na kumpleto naman ng pasyente ang kanyang isolation sa Cebu bago ito umuwi sa kanilang tahanan sa Cavite kung saan siya nagpapatuloy ng home quarantine.
Tinukoy ng Department of Health na 5 lugar sa bansa ang nakitaan ng positive growth rates nitong nakaraang 1 hanggang 2 linggo. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakapagtala ang Iligan City ng 2-week positive growth rate na 237.5%. 100% naman sa Olongapo City, 50% sa Camiguin, 40% sa Tawi-Tawi at 75% sa Aklan. Anya, maaaring ang mataas na growth rate ay dahil sa small baseline number ng 5 lugar. Nilinaw naman ni Vergere na nananatili sa ilalim ng low-risk classification sa COVID-19 ang mga naturang lugar, bukod sa Iligan City na nasa moderate risk classification habang nasa ilalim ng Alert Level 2 ang lahat ng lugar sa bansa. Samantala, wala namang naitalang mga bagong kaso ng COVID sa 3 lalawigan at 1 bayan sa Davao Region hanggang nitong December 19. Ang Davao City at mga probinsya ng Davao Oriental, Davao del Sur at Davao de Oro ang may 0 COVID cases ayon sa DOH Region 11. Ang ating frontliner of the week ay si JO1 Ray Desabilie, Welfare and Development Officer at Community Relations Service Officer sa Isulan District Jail Unit. Narito ang naging panayam sa kanya ni Joy Kawayan Combatier. Na-assign sa Isulan District Jail ang ating frontliner of the week. Siya ay si Jail Officer 1 Ray Desabilie, ang Community Relations Service Officer at Unit Welfare and Development Officer. Ikinuwento ni Sir Ray ang kanilang mga naging karanasan at mga challenges na kanilang hinaharap sa pagbabantay sa mga persons deprived of liberty. Regarding po sa trabaho bilang isang Unit Welfare at saka Community Relations Service Officer dito po sa Isulan District Jail, ay napakalaking hamon po talaga yung pagdating ng pandemya. Way back 2020 po, bilang jail officer po, grabe talaga yung challenges. Kami po yung natamaan talaga nung pag-lockdown talaga nung March. Hindi kami makauwi sa bahay namin kasi lockdown nga. And then, umabot din kami sa 68 days na hindi nakauwi. Sobrang ng 2 buwan. Kasi po yung kinikater po natin is mga PDL po or yung persons deprived of liberty. Masyadong crowded po tayo sa loob. So, kinakailangan talaga magsakripisyo sa trabaho namin. So, yung mga challenges doon, una, ay napalayo kami sa pamilya namin, hindi namin sila makakasama. Psycho-emotional yung challenge talaga, yung aspeto sa buhay namin kasi hindi talaga kami makauwi and we have to sacrifice for the benefit po talaga ng aming out of duty po. Saka yung mga challenges din po, ma'am, pangalawa, ay hindi na po maaabot tayo sa mga programa na pwedeng maibigay natin sa ating mga PTL, kagaya po ng ALS classes nila, yung mga skills training po para po sa ating mga PDL kasi hindi sila makakapasok lockdown din po during that time. Napakalaking hamon talaga. At isa din doon, hindi din sila nabibisitahan because of pandemic na situation. Kami nga ng mga personnel na apekto ng mental health, lalo-lalo na po yung ating mga PDL po na pinapangalagaan po. Ibinahagi ng ating frontliner ang kanilang mga coping mechanism sa mga stress na dala ng pandemya. Prior to this pandemic, may mga coping mechanism na din tayo ng mga programs. Sa amin, sa mga personnel, is meron kaming mga professional development. So, pamamagitan din ng warden namin, palagi kaming kinakausap, nagkakaroon kami ng meeting, kinukumusta kami, kung kamusta ba yung bawat pamilya namin, nakokontak ba namin sila. So, nakakatulong talaga na meron kaming cellphone ng mga personnel para makontak po namin yung pamilya namin kung kumusta yung mga sitwasyon nila. In terms naman po sa ating mga PDL, persons deprived of liberty, meron din naman tayong e-dalaw na tinatawag. So, kahit papano, itong e-dalaw program na ito ay ma-achieve ng ating mga PDL na makumusta din yung kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan po ng ating social media po. Ano talaga yan, minomonitor namin po. Nakakatulong po talaga yun. Yun yung mga coping namin ng mga mechanism para maiwasan din yung stress nila at kakandak din kami sa loob mga physical exercises. Kahit ganun pa man, matulungan natin sila na maalis sa kanila yung stress kahit papan po. Isa ang Isulan District Jail sa mga crowded na pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology na mayroong 464 na mga persons deprived of liberty. Ngunit napanatili itong COVID-free dahil sa mahigpit na pagsunod sa mga health protocol at pagpapabakuna laban sa COVID-19.
Sa mga ibang facilities po natin all over the Philippines, common talaga ito. Pero dito sa Isulan District Jail, we are so blessed and thankful sa Panginoon. From the start of the pandemic until now, ito yung pinapasalamatan namin sa Panginoon na zero COVID positive po tayo dito sa facility po natin. Kasi nga, yung mga sakripisyo natin, nagkakaroon kami ng lockdown duties, then nagkakaroon ng quarantine yung ating mga personnel bago papasok. So, talagang masisiguro yung seguridad po ng ating mga PDL na hindi po sila mahawaan. We are very strict with regards po sa ating protocol na pinapababa ng aming IATF sa BGMP po mula sa National Headquarters. Kaya po, sa awa ng Panginoon, wala po tayong naging COVID positive po. And malaking tulong din po yung partnership po namin at saka tulong ng aming LGU Municipal Health Office. As of now, 100% na po yung ating personnel at saka PDL na bakunado. So ngayong taon lang yan siya nangyari. So laking pasasalamat po talaga namin sa Panginoon na binigyan kami ng ganitong pagkakataon kasi hindi natin maiiwasan talaga yung sitwasyon ng jail facility natin is very crowded po talaga. So we are having this kind of initiatives with the din namin sa warden namin. So yun isa sa mga nakatulong po talaga na maging COVID-free po yung Isulan District Jail. And then kagaya ngayon, bago kami po papasok, kasi meron kaming lockdown duties, pag naka-off ka, the same time naka-quarantine ka, tapos pag balik mo, i-antigen ka din para masigurado na hindi tayo makahawa sa loob po. Sa gitna ng mga hamon ng pandemya at kalamidad na ating pinagdaanan, may encouragement si Sir Ray sa bawat isa, lalo na sa mga kasamahang frontliner. Sa mga kapwa ko po ng mga frontliners, alam ko po na may mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong mga sitwasyon, yung na-experience nyo sa bawat field kung saan tayo bilong. Grabe talaga yung sakripisyo ginagawa natin, napapalayo tayo sa mga pamilya natin, hindi natin sila nakakasama kung minsan, kung makakasama man natin sila, medyo alanganin din tayo kasi we are so much exposed sa trabaho natin. So, encouragement lang, na-remind lang po ako sa salita ng Panginoon sa buhay natin, sa Isaiah, chapter 41, verse 10 po. Ang sabi po doon, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, yung moment na nagbabasa tayo ng Biblia, yung moment na ibinigay na talaga sa atin yung realidad na nangyayari sa ngayon. Ito po yung naging application na natin sa buhay natin. Lahat ng mga kapit natin sa Panginoon. Hindi tayo natakot because the Lord is with us. The Lord will help us. The Lord will strengthen us. And He will uphold us. So, as long as ginagawa natin yung trabaho natin na nasa tama, I know, lahat po ng ating mga sakripisyo, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos na siyang nagbigay ng buhay natin. So we have this life, we have to use it for God's glory kung saan man tayo na-assign or saan man tayo na-expose. Siyempre, sa pag-follow din natin sa mga protocols, then yung ating kapit din sa ating Diyos. So sabi nga sa Romans 8:28 ng mga kapwa ko mga frontliners, and we know that for those who love God, all things work together for good to those who are called according to His purpose. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, lahat nito ay may mga kadahilanan at malalagay tayo sa sitwasyon na kung saan doon natin matitest kung gaano katotoo yung promises ni Lord sa buhay na meron po tayo. Naisip ko na it's just a click of an eye, lahat ng meron tayo ay pwedeng bawiin sa atin. Kung sabi ni Lord, sa Kanya lang dapat tayo kakapit. Sa lahat ng panahon, alalahanin lagi ang sinasabi ng mga awit sa 62, 1-2. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Ms. Joy at salamat din kay Sir Ray. Samantala, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong suporta para sa FEBC Philippines sa panalangin at maging sa pinansyal na tulong. Kung kayo po ay interesadong mag-donate, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari rin pong magpadala ng inyong donasyon para sa
sa ating gawain sa pamamagitan ng GCash. Sa ating special report, maririnig po natin ang panawagan ng Director General ng World Health Organization tungkol sa panganib na dala ng mga pagtitipon ngayong panahon ng holidays sa maraming parte ng mundo. Pakinggan po natin ang ulat ni Mari Boyles Aragona. Pasko at Bagong Taon, dalawang pinakapaboritong okasyon ng mga Filipino. Gayunman dahil sa pandemya at dahil sa napakahigpit na quarantine protocols noong 2020, hindi nagawa ng ating mga kababayan ang malakihang pagdiriwang nito noong nakaraang taon. Ngunit ngayong 2021, matapos ang vaccination efforts ng pamahalaan at sa unti-unting pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 kasabay ng mas maluwag na health protocols, ay maraming mga Filipino ang nagplano ng muling ipagdiwang ito sa pamamagitan ng physical gathering. Ngunit nagbabanta pa rin ang pandemya sa pagkalat ng Omicron variant ng virus. Kaya naman mismong si World Health Organization Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang nagpaalala sa importansya ng pagpapaliban ng mga pagtitipon-tipon sa panahong ito. All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean canceling or delaying events, just as we have had to cancel the reception we planned to have with you today. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. Maraming buhay na ang nawala dahil sa sakit na ito, at kung isa ka sa mga taong hindi nakaranas na mawalan dahil sa COVID-19, kabilang ka sa mga piling pinalad. Gayunpaman, huwag na sanang hintayin pang mas tumaas pa ang bilang ng mga buhay na masasayang dahil sa kapabayaan. Para sa FEBC News, ako si Mari Boyles Aragona. Maraming salamat, Mari. Ngayon naman, narito ang isang devotion ngayong Pasko mula sa CEO ng FEBC Philippines. Pagbulay-bulayan po natin ang karanasan ni Maria, ang ina ni Jesus, nang una niyang marinig ang bahagi niya sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Narito si Kuya Dan Andrew Cura. Ngayong Pasko, marami na namang mga tahanan na maglalagay ng mga palamuti at simbolo ng pagpapala at pagpapaalala kung paano dumating sa lupa ang Diyos sa katauhan ng isang sanggol. Sa mga simbolong ito, ang pinakakilala ng karamihan ay ang Belen. At ang mga katauhan sa Belen, si Maria ang tumatayong isang ehemplo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng tao sa kalagitnaan ng mga dakila niyang himala at mga gawa. Nasusulat sa Lucas Kabanatang 1 ang kwento ng kapanganakan ni Jesus. Isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang maghatid ng mensahe kay Maria. Madaling isipin na kapag anghel ang naghatid ng mensahe, tiyak na susunod agad ang pinagsasabihan. Pero hindi naging madali ito para kay Maria. Hindi handa si Maria sa mensahe ng anghel. Mula sa pagbati nito hanggang sa pinakadetalye ng kung ano ang mangyayari sa kanya, talagang hindi niya mapaniwalaan. Talaga namang hindi kapani-paniwala. Ang unang reaksyon ni Maria, nalito at naguluhan. Ang sabi sa Lucas Kabanatang 1 talatang 20, siya'y lubhang nabagabag. Ang bungad ni Gabriel sa kanya ay pinagpala siya ng Diyos at ipinaliwanag kung sino itong sanggol na kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono
ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan. Lucas, Kabanatang 1, talatang 31 hanggang 33. Sa kabila nito, may malalim na katanungan pa rin si Maria. Nagtanong si Maria sa anghel, "Paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako?" Lucas, Kabanatang 1, talatang 34. Sa unang bahagi ng Kabanatang 1 ng Lucas, nagpakita si Anghel Gabriel sa paring si Zacarias at sinabing manganganak ng isang sanggol na lalaki ang kanyang matandang asawang si Elizabeth. Matagal na niyang ipinapanalangin ito at tiyak sa kanya ng anghel na narinig ang kanyang panalangin. Pero ang reaksyon ni Zacarias ay katulad din ng kay Maria. Paanong mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Sa pangungusap ni Gabriel kay Maria, ipinaliwanag niya kung paano mangyayari na magbubuntis siya at idinagdag na walang imposible sa Diyos. Dito nagbago ang puso ni Maria. Nagpasailalim siya sa kalooban ng Diyos. Sumagot si Maria, "Alipin po ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo." At iniwan siya ng anghel. Lucas, Kabanatang 1, 38. Napakagandang isipin na maaari nating buksan ang ating puso sa Diyos. Handa siyang pakinggan kahit ang ating mga pag-aalinlangan, kalituhan o kawalan ng pananampalataya. Pero sinasamahan niya tayo para malampasan natin ang mga unang mga reaksyon na ito. May personal na kahalagahan sa atin ang tugon ni Maria. Isa itong modelo ng paglago o pagbuo sa ating pagiging alagad ni Kristo. Para mangyari ito sa buhay natin tulad ni Maria, kailangan nating iwanan ang naunang kalituhan at alinlangan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Nangyayari ito kapag nagtitiwala tayo na pakikinggan tayo ng Diyos. Maaaring tila mahalaga sa ngayon ang mga tanong nating mga bakit at paano, lalo pat nasa kalagitnaan tayo ng pandemya at kaaalis pa lamang ng isang mapaminsalang bagyo. Ngunit ang mga ito ay maaaring paraan ng Diyos para turuan tayo na magtiwalang ang lahat ay mauuwi sa kaluwalhatian niya. At maaaring ginagamit niya ang isang pandaigdig na health crisis para ipakita na ang kasiyahan natin ay wala sa ating kakayanan o tagumpay kung hindi nasa sa Panginoon. Hinihingi niya ang lubos nating pagtitiwala na mangyayari ang kalooban niya sa gitna ng tila walang katapusang paghihirap. Kung lagi na lang tayong nagtatanong ng paano mangyayari ito, tulungan nawa tayo ng Panginoon na sa huli ay masasabi natin ng may pananampalatayang mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. Aming Panginoong Diyos, tunay nga na napakarami pa naming katanungan. Kailan ba matatapos ang pandemyang ito? Kailan ba huhupa ang bagyo? May darating pa ba? Panginoon, patawarin niyo kami sa aming pag-aalinlangan, ngunit salamat Panginoon sa ehemplo ni Maria na ibigay ang tunay na pagtitiwala, ang lubos na pagtitiwala sa iyo. At sa kahuli-hulihan, Panginoon, yon ang aming dalangin na maaari naming sabihing, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. Salamat o Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito po nagtatapos ang pamaskong edisyon ng COVID Watch Weekend. Nasa gitna man tayo ng pandemya, lalo na't maraming mga bansa pa ang dumaranas ng surge dahil sa Omicron variant, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat habang ginagawa naman natin ang tama para sa ating sarili at sa kapwa. Patuloy din po nating idalangin ang mga kababayan nating nasalanta ng Super Typhoon Odette. Pati na rin po ang mga nagtutulong-tulong na ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para maibangon ang maraming lugar sa Mindanao at Kabisayaan.
Hanggang sa muli po nating pagkikita sa pambagong taong COVID Watch Weekend, ito po si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ng ating buong pangkat. Kami po'y nagpapaalala basta't laging handa at sama-sama. Sa kanyang lakas, kaya natin to. Maligayang Pasko sa iyo at sa iyong buong pamilya. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.